Kaaraw pa nga neto nung nagpunta kami sa isang camping site dito sa Antipolo. Ito nga yung Camp Mori. Malawak yung campsite nila dito at sobrang green ng paligid. Pagdating nga namin dito ay nag-set up na kami ng tent. Hindi na nga sana namin lalagay yung canopy kaso medyo umaambon-ambon na neto kaya nag-decide na kami na ikabit na lang. Parehas naman kaming may dala ng canopy ng kasama namin pero nag-decide kami na yung isang canopy ay pagsamahin yung isang tent at yung isang canopy ay para doon naman sa aming dining area. May dala nga rin pala kaming tag-isang solar light. Ang maganda dito, pwede ka rin mag-charge dito ng phone mo in case na malobat yung cellphone mo. Solar charge and pwede mo ring i-charge yung ilaw sa AC kung sakali na malobat na talaga. At ang maganda rito sa campsite na to, may mga preset na mga camping material na silang pinaparent dito. Like ditong katapat namin, nirent nila yung nakaset up na canopy. Yung tent na lang nila yung sinet up nila. And meron din sila ditong mga preset na canopy with chair. Kung gusto nyo lang na mag-day tour at tumambay, pwede rin yan sa kanila. Kung wala naman kayong dalang sariling tent, pwede rin kayong mag-rent dito sa kanila ng TP House. After nga namin ma-set up yung mga tent namin ay nag-prepare na kami dito ng food para sa aming lunch. Isa to sa mga na-enjoy ko pag nagka-camp kami ang magluto. Bukod sa nature ambience at pagsiset up ng tent. Sa part nga nito ay tapos na kaming kumain at tamang chill-chill na lang kami dito. Nagre-relax na lang kami kasi medyo parang lumalakas na yung ambon. Buti na lang ay nag-set up din kami ng separate canopy para sa aming kainan. Hanggang sa hindi namin inaasahan na talagang bubuhos na malakas yung ulan at ito ang nangyari. A few moments later. Hala, baha na. At eto na nga yung part na sobrang bumuhos na yung ulan. First time namin ma-experience na inulan ng ganito kalakas sa camping. Kaya hindi namin expected na ganito ang mangyayari. Bali mali kasi yung placing ng tent namin dyan, naka-slope. Bali dun siya napupunta yung catch base ng tubig pumupunta sa tent namin. At nung medyo humina na yung ulan ay nag-decide kaming mag-relocate ng tent namin dun sa medyo mataas na area. Yung hindi siya catch base ng tubig. So lesson learned sa amin yun na next time di kami mag-set ng tent sa mga slope area para iwas abala na din. Sa part nga nito ay halos patapos na yung relocation ng tent namin dyan. Pero nilapitan kami dyan ng staff na in-offer sa amin na gamitin na lang namin yung kubo nila for free. Kasi nga, due to unpredictable weather, kung sa kubo daw, mas safe na kami kung kahit umulan pag gabi. Shout out kay kuya, nakalimutan ko lang kunin yung name niya. Thank you sa pagpagamit ng kubo. At least mas convenient na yung pag-stay namin kahit umulan na malakas. At ito na nga, nilipat na namin yung mga gamit namin sa kubo. Nung una, balak pa sana namin i-set up yung tent sa loob ng kubo kasi kasya naman dalawa. Malawak naman yung loob ng kubo but we decided na wag na lang i-set yung tent dun sa loob para presko pa rin sa gabi pag natulog kami. Tapat nga lang ng ilog tong kubo pero nung time na yan hindi na kami nakaligo dyan sa ilog kasi nakaligo na kami sa ulan. Malabo din kasi yung tubig gawa ng may ginagawang construction sa unahan. And syempre, gawa na rin ng ulan. And finally, nakalipat na kami sa kubo at ganito na yung setup namin sa labas. Buti na lang tumigil lang yung ulan at nakapag-prepare pa kami ng aming bonfire. Ginamitan ko na nga lang yan ng butane torch. Gawa ng basa nga siya, gawa ng ulan. Pero napaliyab din naman namin siya and ayan na.